Mayor, sorry, we have to also ask you kasi there were several allegations po na ibinato po ni... Allegations? Well, sinasabi po niya na pilit niyo raw kung gustong burahin ang mga Kimbo sa distrito and sa Marikina. What can you say about that? Hindi ganun ang eleksyon. Walang binubura na kandidato. It's a democratic process. Ito'y para sa tao at kung ano yung kailangan ng tao. Hihayaan natin mamili ang tao ng pinakamagaling na maglilingkod sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagbubura ng isang kandidato o mga kandidato sa isang lugar. It's a democracy. Mayor, sabi rin ni Sen Coco, may usapan kayo na dapat sa 2nd District ka tatakbo, tapos siya naman dun sa 1st District. Kaso allegedly, sir, hindi raw po kayo tumapad sa usapan at tumakbo kayo sa 1st District. Last July 28, if I'm not mistaken, umalis sila doon sa political alliance sa amin. Kaya buhat pa 3 buwan o 4 buwan na nakakaraan, sila ang naunang umalis sa alliance. Kaya nawalan kami ng kandidato sa unang distrito. Kaya napilitan ako kumandidato sa unang distrito. Ngayon we're preparing a full slate from the mayoralty candidate down to the last councilors that we need to field as candidates. Tapos yung 2 congressional district, kailan lamang, 2 araw lamang nakakaraan, ay nag-usap ang partido na nagdesisyon ang partido. This is a party decision. Hindi to desisyon ng isang tao lamang o desisyon ng isang particular na kandidato lamang. Dahil ang election naman ay tungkol din sa political exercise na kung saan ay kinikilala natin ang mga partido. Kaya ang National Unity Party sa Marikina will be fielding a full slate of candidates. Sir, gaano kabigat yung magiging laban ninyo kay Senator Pumila? Hindi ko alam dahil tao naman ang magdidesisyon dito. Umaasa kami na makakapamili ng tama ang mga taga Marikina. Ako'y naging kinatawan ng unang distrito ng Marikina 2007 hanggang 2016. Ito yung original district ko. And this is, nung ako'y maging kinatawan ng distrito na nabanggit, yung unang distrito, ako ang kauna-unahang representante ng distrito niya. Way back in 2007, it was a newly created district. So, pinagsikapan namin noon na maamyendahan yung city charter namin para magkaroon ng 2 kinatawan ng Marikina sa Kongreso. Kasama si Konsehal Donon dati. Naglabi kami sa House of Representatives hanggang Senado para maka-create ng additional district. Bakit? Para mas makatawan yung mga tao, mga taga Marikina, because our population warranted additional representation in the House of Representatives. Una, yun, ako'y nagsilbing 3 termino na mayor at ito ngang kasalukuyang kumakatawan o congressional representative sa unang distrito ngayon ay aking asawa. Tulad ng aking binanggit nung unang interview ko, pinag-usapan ko yung aking asawa. Kung hindi na siya ang kakatawan, maaaring ako naman ang kumatawan. At kung meron man akong kinatatakutan, ulitin ko, yung asawa ko lamang ang kinatatakutan ko talagang kalaban sa eleksyon. At tingin ko wala akong panalo sa asawa ko. Pero paano yan, sir, tatakbong mayor din si Constella? Magkakaharap sila ng asawa ninyo? Kaya nga sabi ko nga, ang desisyon na yon, hindi naman desisyon namin personal, kundi naging desisyon ng partido, ng mga konsehal namin, ng mga leader namin, ng mga taga Marikina na sumusuporta sa amin bilang mga leader ng mahabang panahon na nagsabi na may pagkakataong pamarahil na may pagpatuloy yung paglilingkod. At hindi lang basta may pagpatuloy, kundi mas mapabuti pa. It's a continuity with change. Isang continuity na may pagbabago. Dapat ma-level up yung services natin. With the advent of technology, iba na yung mga pamamaraan ngayon ng paglilingkod.
pati yung information na dissemination natin with technology, kakaiba na rin pagpaparating. Kaya nga nakikita namin nga, sa aming lineup ngayon, mas maraming kabataan kaming kinuha ngayon para maka-adapt dun sa advancement at yung innovation na kailangan. Ano na lang sir, paliwanag ni Sen Coco, ba't siya umalis doon sa alyansa ninyo? Dahil ang sinabi niya, ang totoo, tinext lang niya kasi yung aking si Congresswoman tinext lang nila na sila'y aalis doon sa alyansa dahil meron silang ibang nais na gawin at nakikita nila na mas magiging maluwag, mas maging maayos yung kanilang pagkilos kung wala sila sa alyansa. Ginalang naman namin yon, yung kanilang desisyon na yun. Kaya napilitan kami na maghanap ng kandidato para sa unang distrito kasi kung sila'y tatakbo raw ayon sa kanila bilang independyente, pero nalaman ko kahapon they filed as a nationalist candidate. Pero ang sabi nila nung umalis sila sa alyansa namin, sabi nila ay tatakbo sila bilang independent candidate na hindi naman nangyari nga ayon sa nabalitaan ko kahapon. Hindi namin alam kung mag-fulfilled sila ng full slate, but from our end, sa bahagi namin, mag-fulfilled kami ng full slate. I think it's our responsibility to our constituency. At bilang na rin sa partido, kailangan namin talaga mag-fill ng full slate. Hindi naman po pwedeng hindi kami maglagay ng kandidato sa lahat ng posisyon na pwede. Alright, thank you. Thank you, sir. Thank you, Mayor.